So, eto mga sangkay ang bad news po ngayon sa Pilipinas. Okay, mayroon pong masamang balita. Alam ko ayaw nyo po mga sangkay makarinig ng katulad nito, but bilang isang Pilipino, karapatan nyo pong malaman kung ano po itong sitwasyon na gaganap sa ating bansa. Meron po kasing bad news, no? Pag-uusapan po natin ito. Bago natin umpisahan ang ating talakayan ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-check nyo po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito nga po ang ganap ngayon sa Pilipinas. Ayon po kasi dito, aabot daw po ang presyo ng diesel hanggang 114 per litro po ito. At sa mga probinsya, mas mahal pa po yan. Ang bihira itong nangyayari ngayon. Dahil po sa matinding oil crisis ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, not just in the Philippines. Ito na po, nakita ko nga kanina mga sangkay, yung pila, biruin nyo, yung presyo mga sangkay, nasa ano po, nasa 85 per liter po ngayon. Per litro po yan. Ngayon mga sangkay, ang problema, tataas pa po yun. So aabot pa po ng mas malala na problema mga sangkay, itong presyo ng oil. Isipin nyo yan, 114. My goodness. Gaano kamahal yan? Sobrang lala po niyan mga sangkay. Kaya nga ako, ang ginagawa ko ngayon, pinapanatili kong naka-full tank ako. Kasi just in case, no, magkaroon man ng malaking problema, at least naka-full tank po tayo. Nagbabadyang umabot ng 114 na piso kada litro ang presyo ng diesel. Dahil sa ikalawang round ng mega oil price hike na ipatutupad simula bukas. Presyo sa Metro Manila at kalapit na mga lugar yan at maaring mas mahal pa kung sa malalayong lugar sa probinsya. Nag-aalala na ang Energy Department dahil habang tumatagal ang giyera sa gitnang silangan, ay maaring tuloy sa pagsirit ang presyo ng langis. Saklap niyan, mga sangkay, ang kinakatakot ko dito, yung baka mamaya, magmahal din po yung kuryente. Ano? So, talagang ano to, mga sangkay, problematic po ngayon yung buong mundo eh. Hindi ko ma-imagine mga sangkay na aabot sa 114 yung diesel. Ang bihira. Nakatutok si Maki Pulido. Sa panibagong round ng oil price hike ngayong linggo, inanunsyo ng Department of Energy na para sa diesel, 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang taas presyo bukas. Grabe. So ngayon po 'yan mga sangkay. Kaya pala nakita ko po yung pila. Yung pila ng mga sasakyan bago po pumatak ang malalang presyo ngayon ng oil. Pila-pila ng mga sangkay nagpapa-full tank na sila. Ako mga sangkay, ang ginawa ko nakaraan, nagpa-full tank ako. Nasa ano pa lang yung oil noon. Yung pumutok po yung digmaan, yung oil noon, 52 pesos pa bago mag-increase. So, nung 52 pesos pa, nagpa-full tank na po ako, mga sangkay. Tapos, tinambay ko lang yung sasakyan ko. Paandar saglit. Tapos, kung may pupuntahan, basta importante, then go. Tapos, ang ginagawa ko, mga sangkay, nung nakaraan, nakita ko, umabot na ng 82 pesos. Daan muna ako kasi medyo bawas na eh. Nabawasan na yung naka-full tank. Ilang guhit na yung nabawas. So, pa-full tank ulit ako. So, yung binayaran ko nasa 1,400 mga sangkay pesos. Mura pa po yun mga sangkay. Pero ito, malala to mga sangkay. Talagang ano yan, talagang sirit po talaga yan. Kaya ang presyo ng diesel aabot na ng hanggang 114 pesos ang kada litro, depende kung nasaan ka at aling gasolinahan ka magpapakarga. Nako. Sa gasolina naman, 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang dagdag singil. So, hindi lamang po diesel ang tataas.
Yung nagkataon lang, ang diesel po talaga kasi sobrang lala po yung itinataas eh. Kaya lalabas na 76 pesos and 30 centavos Ayan po, yung presyo ng gasoline, abot po ng 76, so 91. hanggang 91 pesos and 60 centavos ang kada litro nito. Saklap eh, no, mga sangkay? Papatak naman ang kada litro ng kerosene sa 91 pesos and 90 centavos hanggang 143 pesos and Oh my 79 centavos. goodness, man. What? Presyo sa Metro Manila at ibang syudad sa labas ng Metro Manila yan, maaring mas mahal pa sa mas malalayong lugar sa probinsya. Nako po, Pag aray mas ko. malayo yung gas station, mas mahal siya. Ayan, sa mga probinsya, nakaraan nga daw yun, kung totoo ha, mga probinsya daw, yung maabot na daw po ng 100 plus yung oil doon. Nako, sakit doon sa bulsa, mga sangkay. That's just how it is because there's additional transport, Kasi inahatid pa po doon yung oil. additional insurance. Basta naman, paano ba to? Paano ba to? Wala pa pampuntat. Wala na, mga isang linggo na lang ako siguro. Tigil na muna ako. Ang hirap ng biyahe. Wala nang pang-uwi ng pamilya. Hindi na nagsushort na ma'am sa boundary kasi mataas ang gasolina. Alam nyo, dito ko nakikita mga sangkay yung realidad. Di ba? Ayon nga po sa maraming teorya mga sangkay na magkakaroon daw po possible na magkaroon ng New World Order. Paparating po yun mga sangkay. Hindi lamang basta teorya yan, mangyayari po talaga yan. Kasi sa Biblia, nakapropesiya yung mga bagay, mga sangkay na magaganap sa ating mundo na idideklara nga po yan ni Antichrist. So, kung halimbawa ito, ganito yung krisis ng buong mundo, napakadali po na magdeklara ng New World Order para po lahat ng tao sumunod. Para halimbawa na lang, kung hindi ka matatakan ng 666, di ba sabi ng Bible? Kung walang tatak ka ng number of the beast, hindi ka po pwedeng makapagbenta, hindi ka pwedeng makapagbili, wala kang po pwedeng maging ari-arian. So that's yan, mga sangkay, hindi ko may imagine anong klaseng mundo ang meron dyan. Pero, yun po yung way of controlling the whole world ni Satan Lucifer, mga sangkay. So, itong nagaganap ngayon, marahil, ito po ay papunta sa malaking propesiya na nakasulat sa Biblia. Titigil na nga ako sa pagtataksi. 5 araw na walang kinikita. 3 beses ngayong linggo uutay-utayin ng Shell, Petron at Flying V ang dagdag singil. 2 beses naman ang Total at Sea Oil. Ang iba, naghabol ng magpagas ngayong araw. Ayun. Pupultak na ako para po makatipid. Kasi pataas pa ng pataas yan, ma'am eh. Correct. Yung kalahating tangki ko, siguro magagas ako mga 15 liters. Kung 15 times 20 pesos ang tataas bukas, so malaking tulong pa rin. So yun, nakakatipid ng kaunti. Nag-aalala ang Department of Energy dahil habang tumatagal ang giyera sa Middle East, maaaring tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis. What concerns me most is the war in Middle East. Because the longer it takes, di mo alam kung ano mangyayari. Kung sa presyo aakyat siya, 20% ng supply ng refined products o ang mismong diesel at gasolina inaangkat mula sa China na nagsabing hindi na muna sila magbebenta. Naku. Gayon Siyempre, yung China, kailangan din nila magtipid eh. din ng South Korea at Japan. Pero sabi ni Secretary Garin, kung hindi makuha sa pakiusap ang mga inaangkatang bansa, may iba pang mapagkukunan. Mas mahal nga lang. China or other countries that have banned, they allow naman. Some have exemptions to the banning. And even worst case, if they do close their doors on export, there are other suppliers. Isang halimbawa ang Russia na kinakausap na ng mga pribadong oil importer. Nabanggit din dati ang South America. Ngayong papasok na ang tag-init, tiniyak naman ni Garin na walang problema sa supply ng kuryente. 3% lang ng energy mix ng bansa ang umaasa sa langis. Wala pa rin daw inaasahang rotational brownout kahit sa mga off-grid areas, kung saan ang ilan sa mga nagsusupply ng kuryente ay pinatatakbo ng diesel. Para sa GMA Integrated
So, yan po yung problema ngayon ng buong Pilipinas, mga sangkay. Hindi lang naman po sa ating bansa, kundi buong mundo po ito. Mga sangkay, ito po yung effect ngayon ng gera. Isipin nyo yan, mga sangkay. 114 yung per litro po yan ng diesel. Why? Sakit po niyan sa bulsa. Paano yung mga nagga-grab, diba? Paano yung mga nagbabiyahe na mga pampasaherong mga sasakyan? Sakit sa ulo na ito, no? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Manalangin po tayo, mga sangkay, and siguro masasabi ko mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Perilous times talaga, mga sangkay. Totoo yung sinasabi ng Bible that we are living in the perilous time, or itong mga chaos, mga sangkay, itong gulo na nangyayari sa ating mundo. Nakasulat po yan sa Biblia. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Naku, magaganda po yung topic natin dito, mga sangkay. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? I-subscribe nyo po ito, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ano po? Ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.